Maraming napatanong bakit iniwan namin ang buhay sa Australia at pinili mamuhay dito sa Pinas. Are we for good na po ba dito sa Pinas? Sa totoo po, ang hirap po yan sagutin ng mga katanungan. Kasi nung nag-decide kami umuwi sa Pinas, yung inisip talaga namin na gusto talaga namin maranasan mag-asawa ang buhay Pinas. I know it's quite full of challenging. Way back in Australia, nung nandun pa kami, nakatira po kami sa caravan, bahay na sasakyan for almost 6 years. Of course, masaya po siya. Yung parang everyday lang po kami nagka-camping. Pero very challenging po talaga sa magpamilya na nakatira po kami sa bahay na sasakyan. So, pag nakatira kayo sa bahay na sasakyan, wala po talaga kayong permanent address. As in, completely po talaga matatawag namin we are NPE, no permanent address. Palipat-lipat po kami. Halos hindi ko na nga mabilang kung ilang lugar ang natirahan po namin dahil sa palipat-lipat namin sa aming trabaho. Syempre, every time po kami lumilipat, ay ito po talaga ang ginagawa namin. Lumilipat kami or nagmumove, tinatanggal namin ito or ini-install. Masasabi ko maganda po ang aming income doon sa Australia kasi we are work alcoholic as a fruit picker. So yung trabaho namin ay namimitas po kami ng iba't ibang prutas. Halos all year around po kami doon namimitas kasi sinusunod po namin bawat season ng prutas. Yan po ang dahilan wala po kaming permanent address kasi bawat prutas ay tumutubo po siya sa iba't ibang state ng Australia. Kaya pinupuntahan namin bawat state, bawat lugar or bawat sulok ng Australia, magkaroon lang po kami ng trabaho or para hindi po kami maubusan ng trabaho. So kami talagang mag-asawa, nagtutulungan. Australia pa lang po, nagdadrive ako ng tractor or yung asawa ko nagdadrive. Ang asawa ko po, super masipag po talaga sa buhay farm kasi yan po talaga ang nakasanayan niya dahil lumaki po talaga siya sa farm at lumaki din po siya at naging tagapitas ng prutas at yan din po ang naging trabaho ko dahil sa asawa ko. So namimitas kami ng apple, namimitas po kami ng mandarin at nagtatrabaho din po ako sa bodega bilang taga-repack ng mga prutas. At ang mga prutas na ito, actually kami din mag-asawa namimitas kasi pag walang harvesting, nagtatanong talaga ako sa boss ko for sideline of course. Madali lang naman magtrabaho sa bodega. Hourly po ang binabayad nila sa'yo pero ako kasi parang mas prepare ko po ang pamimitas kasi nakasanayan ko yon. And another fruit po na pinipitas namin ay lemon. Napakahirap po itong pitasin kasi magkakasugat po talaga kayo sa mga puno sa daming spike. At balik po tayo sa buhay Pinas. Yes, nag-i-enjoy po kami ngayon sa Pilipinas. Simple lang ang buhay namin dito. Hindi ko masasabi na pang forever po kami dito. Hindi ko rin masasabi na gusto ko nang bumalik sa Australia. Para sa akin po kasi dalawa na yung home ko, Australia and Pilipinas. Anytime po kami makakabalik sa Australia kung gustuhin po namin at anytime din po kami makakabalik sa Pinas kung gustuhin po namin. Our main goals po talaga sa aming buhay ay makabili po kami ng bahay para sa future ng aming anak either sa Australia or Pilipinas. Kasi to be honest, gusto ko po talaga magpatayo ng bahay in the land dito sa Pinas, of course, hindi po talaga in the middle of the sea. The most important is masaya po kami kung ano ang ginagawa namin at pinakita ko po sa asawa ko kung ano po ang buhay isla. Good morning! Welcome to Maria Lassen Channel. So guys, pasok po kayo dito sa aming munting bahay kubo. Tara! Magsilig po tayo. Dahil marami po kasi sa kahoy. Yung maliliit, nakakatusok po siya sa paa. Lalo na kay Sylvester. So guys, nagluto po tayo ng saging. Hinog na saging. Masarap po yan. Still super windy sa labas. And I wonder where Sylvester is. Tingnan nyo guys. Oh my God! You have a house there, ha? Sobrang saya niya. Oh my God! Oh my God! Sylvester have a tent there! Wow! This is my pillow. Hi guys! Is that your house? Yeah. Come in. Show me. This is my house. I can't get my room. God, nagbahay-bahay And ka this is dyan, my thing. What is it? I got some toy cars in there. My God! Yung apoy natin. Oh my goodness me. Parang madali lang tumaluto yung saging natin. Tara guys, mag-fishing po tayo, mamingwit po tayo.
makikita niyo po yung bahay. Iniwan ko po muna sila David at si Sylvester. So hopefully guys, makabingwit tayo ngayon. So ito po yung gagamitin nating fishing line. Meron po tayong malaking pain dito. So marami po ditong mga coral reefs. Usually kung saan ang coral reefs, maraming isda. So dito natin ilalagay yung isda. Tsaka ito sa piyaw, just in case baka mag-jump yung isda. Hopefully po makahuli tayo. Daming bato oh. May mga isda dyan nagtatago. Lagay natin yung kamay natin para maamoy nila ang kamay ni Maria Lassen. Baka lalapit sila. Agimat ko po yan. Come on, fishy fishy. Nandistorbo na ako. Baka walang... Ganun po talaga pag mamingwit. Hindi mo alam. Ay, parang may kumagat. Hala. Tumitigas na to. Iwan ko po kung na-stuck sa bato ba or isda. Oh my God. Isda po ata to. Baka ma-stuck po tayo sa bato. Baka malaking isda to. Uy, isda! Wow! Nag-stuck talaga sa bibig niya. Oh my God. Yung bibig nila guys. Ang laki. Mga 1 kilo ata to. Oh, wow. Oh my God. Baka maano tayo. Oh. Magkasugat tayo. Oh, ay. Ang hirap. Ang hirap magtanggal. Baka mag-jump to. Ang laki ng ano. Ito yung palaging pumapasok sa bungsod namin. Nandito lang pala sila. Ay. Sorry, fishy. Wow. Laki po ng pearls nating nahuli agad na isda. Wow. Masarap po itong lutuin ng ano, escabeche. Masarap po yan. Continue po tayo sa fishing. Baka marami pa dyang isda. Antay lang po tayo. Kahit mainit po, worth it na worth it. Makahuli lang tayo ng maraming isda. Mararamdaman mo po, pag may isda, magmumove tong line natin. Napaka-peaceful po dito. Grabe, wala kang marinig na ingay. Kahit yung mga bangka nandun lang, oh. Si David at si Sylvester, oh my God, nag-aantay yun sa akin. Parang, ayan, wala. Oh my God. Lumalapan. Oh, isda na naman. Wow! Pugapo po ito or lapu-lapu. Hala, ang lalaki po ng kuha natin. Sorry, fishy. Tanggalin natin yung ano niya. Oops. Matanggal na siya, oh. Malapit na matanggal. As in, ano lang talaga sa bibig niya, oh. Ala. Ang hirap nila tanggalin kasi napakakapal ng ano nila, lips. Dami pala ditong isda na ito dito sa may ano, sa may bato. Oops. I'm afraid masasaktan talaga ka, fishy. Wait, baka magja-jump ka, ha? Ang hirap tanggalin. Oh, wow. Ang laki. Lagyan po natin ng ito. Baka magja-jump po. If I'm not wrong po, pag ibibenta po natin yan ng buhay, nasa mga 400 to 500 pesos. Wow! Imagine ko, tag 1 kilo po yan sila bawat isa. Baka 1,000 na po si Mariel. Lagyan po natin to.
Tapos so, sabi ko sa asawa ko, babalik ako by lunchtime para may ulam tayo. And perfect, nakahuli tayo. Ang laki. Nalala ko dati kasi dito talaga kami pumupunta na area. Pag nangingisda si tatay, favorite niya dito na area kasi ang daming bato. So yung mga isda nagtatago talaga. Wala pa. Oops. Wala pa. Sobrang init. Oh! Wow! Wait. Oh my God. Malaki to. Lumalabon. Oops. Oops, 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 oops. Oh my God. Ay! Isang malaking isda na naman po. Ano to? The same lang po sila. Similar siguro. Magkakapatid sila. Ang lalaki. Ups, ups, ups. Ala. Sorry, Fishy. Kumain ka kasi. Siguro gutom ka. Ala. Hawakan natin. Baka mag-jump. Grabe, napaka-strong niya, guys. Gee. Laki ng bibig. Uwi na po tayo dahil may pang-ulam na po tayo ngayon lunchtime. Uwi na po tayo. Iuwi ko na itong isda para may pang-lunch na kaming magpamilya. So ganun lang po dito. Kung gusto nyo po ng isda or pang-ulam, labas lang po kayo para mamingwit. Hi, Mom, it's back! Hello! I caught some fish for you guys! Look! Wow, look at all those fish. How the dolphins can move? Look! They're alive before. Now they're dead. Look! Oh no! Will it go bite me? Yeah, over here. Like this? Big mouth. Which fish we gonna cook? Sylvester, which fish? I want... The big one? Yes. Honey V, that's really great that you caught all those fish for us. You're welcome. I used to sell fish like this, honey. Really? Ito kasi ang ginagawa ni tatay pag nagbebenta kami ng isda para hindi matanggal. Ganyan. Yan. And Sylvester can carry it. You wanna carry it? Moving. They're got- still alive. It's got sharp teeth, doesn't it? Yeah, very sharp. I even got wool. Really? It bit you. You're going to carry those fish? Okay, mommy caught this one for you guys. Line. Carry it. Wow! Do you like it? Line. You're strong. How about daddy? You got, Look, honey. you got 3 fish. Like it, daddy, look. Carry it. Everybody's happy. Look at those razor sharp teeth. Yeah. Lilinisan na natin yan para kakain tayo, Han. We gonna eat. This is what I used to do before, honey. I carry like 10 kilos of fish. And my dad used to do this. 10 kilos? Yeah, 5 kilos each. I used to say, Isda! Really? Yeah.
Yeah. I think luto na po. Tikman po natin. Sarap. Yan, luto na po. Mag-lunch na po kami. Okay, so mister, let's eat. This is the fresh fish lapu-lapu I call. Masarap? Yes. Have a good day. It looks lovely. Thank you. It's tinula. Nala. Yeah, it's tinula. Sarap. Napaka-fresh na isda. Parang matamis. Mommy, how are you eating that? It's Pagkuha na si isda, Ling. Kuya Ling.